Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po yung lingkod ni Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Movie Radako. At syempre sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat. Maging sa ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo mayroong malagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Movie Radako. Okay mga kababayan, pasensya na po kayo at hindi po tayo nakapag-vlog kahapon dahil po sa tindi ng bagyo, no? Naging problema ko kasi din kahapon, maliban na wala pong kuryente. Siyempre pag walang kuryente, walang signal, no? At mahina din ang signal. At hindi rin tayo magkakaintindihan dahil kahapon sa sobrang lakas ng ulan, pati po yung trapal na bubong namin ay kung yung mga bubong nga na matibay-tibay at talagang mga yero ay natutuklap sa bagyong ito na dumating, lalo na po, no? Itong aking bubong, no? Sa totoo lang, inayos ko muna po kasi ito, binalik ko sa dating yung pwesto. Buti na nga lang yung solar natin ay hindi po masyadong nasira at medyo tumilapon lang, no? Kasama nung plywood. So nagpanday muna po tayo para po maisaayos lang muna yung ating pwesto, no? So kahapon sa totoo lang mga kababayan, kami po ay nakisilong lang muna doon po sa aking kapatid, pero ganun din dahil nga sa sobrang lakas ng ulan o bagyo ay halos hindi po kami nakatulog magdamag dahil po sa kung saan dahil nga sa ang ulan ay malakas ang hangin, so nakaantabay kami. So walang tulugan, kaya medyo puyat po ang inyong lingkod. Pero sa awat tulong po ng Diyos, tayo po'y nakakaraos at ito po. So akala ko nga hindi na ako makakapag-vlog muna dahil kagabi hindi ko po namalayan na ang aking cellphone, itong cellphone na ginagamit ko ngayon na habang ako'y nagbibideo, basang-basa na pala. Akala ko safety kasi nandoon sa aparador, hindi ko namalayan na yung pinaglagyan pala doon sa aparador ay pag tumulo doon sa baba, diretso din doon sa mga kaya sa madaling salita, nung basang-basa na yung mga damit doon, kasamang nabasa po ang aking cellphone. Kaya ang ginawa ko, inop ko, dinala ko muna po doon pinadala ko muna doon sa kapatid ko sa merkado na kung saan ay mayroon pong paggawaan ng cellphone. Tawat tulong naman po ng Diyos, at nung binuksan, nilinisan. Hindi ko alam kung ano pa ibang ginawa, yun lang kasing pagkasabi, binuksan, nilinisan, at pagkatapos in-start, yun naano din, no? Kasi ang pagkakala mo kasi pag yung cellphone nabasa, kailangan patayin mo agad, huwag yung so salamat. At medyo kasi nabukas po ako'y namumblema talaga. Sabi ko yung cellphone natin iisa na lang po, buti sana kung dalawa yung cellphone natin at kahit papaano meron tayong pang lilinan. Kaya sabi ko nga, pagdating ng panahon baka makabili-bili tayo ng mais-ayos na cellphone, dahil itong cellphone na binili natin, itong nabili ko 2,000 mahigit, 2,000 plus yata mahigit tong cellphone ko. So baka bago magpasko may mabuting loob na hipuin yung makabili tayo ng kahit yung medyo may pangalan naman na cellphone para maganda-ganda rin po yung ating vlog, no? Okay, salamat po sa Diyos sa lahat, no? Okay, sa araw pong ito ako po ay nakikiramay din sa ating mga kababayan. Kanina po habang ako po ay nag-i-scroll ng aking Facebook, nakita ko po yung mga kababayan natin na dyan sa Cebu ba yun? Sa Cebu. Yan, sa mga kababayan natin dyan sa Cebu, talagang lumubog po. Balita ko sa lugar na yan, talagang halos
ano na lang yung nakikita, dahon na lang ng yung pinakadulo ng dahon ng nyug na lang ang nakikita sa sobrang lalim po ng baha dyan sa Cebu at sa ibang parte, kung hindi ako nagkakamali, dyan sa Liloan. Mga kababayan ko, Liloan, Cebu ba yun? Oo, nakita ko talagang yung mga kotse nagpatong-patong na. Sa bigat ng kotse, kung hindi malakas yung ragasa ng baha, hindi magkakaganyan niya. So ibig sabihin, malakas, sobrang lakas. So yan ang sinasabi natin. Isa din kasi sa problema natin dito sa ating bansa, sa sobrang kababuyan ng mga Pilipino, minsan, isa din sa problema natin yung mga kalat na itinatapon na lang natin kung saan-saan. Mga basura na sa pamamagitan ng bagyo ay binabalik din po sa atin. No, kaya dapat maging responsable po tayo, lalong-lalo na po pagdating po sa mga basura. Ilagay sa tamang lalagyan, huwag itapon sa dagat, huwag itapon sa sapa, huwag itapon sa ilog. Dahil iisa lang po ang pag-iipunan ng mga yan. No? Iisa lang, dagat, na kung saan kapag may bagyo, ibinabalik lahat kung saan nang galing yung mga basurang yan. Ibinabalik doon sa mga taong irresponsable at maging doon sa mga responsable. So nadadamay ngayon pati yung mga responsable pagdating sa pagtapon ng basura. O nadadamay sila, kasalanan ng iba, damay lahat. So sana po isa din po sa ilagay natin sa ating kukote, maging responsable po tayo, no? At ito na rin sa pamamagitan po ng bagyo na dumadaan, mas lalo pong nahahayag, nakikita natin yung kabulukan ng sistema dyan sa DPWH. So tuwing may bagyo, kapag mayroong mga ganitong sakuna, mas nakikita, lumilinaw ngayon kung gaano ka bulok o makikita ngayon yung mga ghost project, no? At makikita ngayon kung gaano kawalang kwenta yung departamentong ito dahil sa mga taong nagpapalakad. Sa totoo lang, ang DPWH, kung titignan ho ninyo, kung aalamin ninyo, malaki po ang magiging ambag sana nito. Isa itong departamento na malaki sana ang maitutulong para sa pag-unlad ng ating bansa. Kasi kapag may DPWH at magandang tao, mabuting tao ang nandiyan dyan, hindi na mahihirapan yung mga kababayan natin pagdating sa pagkontra sa pagtaas ng tubig dahil may DPWH na alam ang dapat gawin sa mga bagay na yan. At may DPWH din na makakatulong para sa mga magsasaka, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nasa kabundukan na hindi na mahihirapan na magbenta ng kanilang mga kalakal o ng kanilang mga pananim papunta dun sa palengke dahil may maganda, matibay, maayos na kalsada na madali nilang maihatid ang kanilang mga produkto. Ang problema kasi, dahil nga sa may nagpauso ng maitim na pamamaraan o hindi tamang sistema dyan sa DPWH, marami pong Pilipino ang nahihirapan, nasusugatan. Ang isa pa sa pinaka hindi maganda natin na nakikita, meron pang namamatay. No? Kaya sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga involved po o yung meron pong katungkulan na nandiyan po sa DPWH ngayon, sana ay hindi kayo kasing kulay nung mga pinalitan ninyo. Yung kulay ng mga pinalitan ninyo, mas maitim pa sa alketran yung mga isip nun, pati puso. No? Mas inisip nila yung sarili nilang pagpapayaman na kung saan ang maidudulot niyan ay kahirapan ng taong bayan. Sana isipin ninyo, sana makontento kayo sa sweldo ninyo. Ang lalaki na nga ng sweldo ninyo O ang dami nyo pang benepisyo makukuha. Ang dami nyo, may bonus pa kayo dyan, may kung ano-ano pang mga, di ba? Huwag nang naisin na mayaman nga kayo, milyonaryo nga kayo, daan-daan pera nga ang nasa bangko. Milyon na nasa bangko sa pangalan ninyo, sira naman yung pangalan ninyo.
malaking kahihiyan yan sa pamilya ninyo. Diba? Di bali ng makita ng taong bayan na simple lang kayo, pero kayo ay marangal ng mga taga DPWH. Huwag yung tularan si Alcantara. Huwag yung tularan si Hernandez. Huwag yung tularan si Bernardo. Diba? Kasi alam nyo, sila yung uri ng mga tao na kung ako lang ang tatanungin, dapat kamatayan na agad ang iparusa sa mga yan. Dahil kung sa ibang bansa lang nangyari ito, ay naku, katakot-takot na parusa ang aabuti ng mga yan. Diba? Okay, dumako na po tayo sa sentro po ng ating usapin. Okay, ang sentro po ng ating usapin ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ay ito pong si Anjo Iliana. Sa totoo lang, ayoko na sanang pansinin to dahil aminin ko totoo, no? Nung kabataan ko, na siguro edad ako mga 12, 13, isa to sa hinahangaan ko talaga noong komedyante. No? Madalas kong napapanood to, lalong-lalo na kapag yung mga comedy palabas, minsan lumalabas to Parang isa doon sa mga palabas noon na ano ko yung bingi bulag pipi bingi ba yon? O yan, kasama si Anjo Iliana siguro doon, kung di ako nagkakamali. Pero dahil nga sa marami ang nagmi-message sa atin, tinatag sa atin itong kanyang mga sinasabi, so maraming nagre-react na mga Pilipino. So ngayon, dahil pinag-aralan kong mabuti, kilala nyo naman po akong mga kababayan Kahit gaano ko kamahal yung isang politiko, kahit gaano ko kamahal yung isang tao, pag mali ka, sasagasaan kita. Yan ang purpose ng programang ito. Kaya nga, nung binanatan natin dito si Romualdez, dahil siya naman talaga ang may pananagutan dito malibang kay Saldico Diba? O, merong nagagalit, merong umalma. Diba? So, magsama daw kami ni Sar. Mayroon ba naman? Ang isip agad ng mga kababayan natin, dahil tinitira ko si Saldico at saka si Martin Romualdez, tayo bumaliktad na. Huwag naman ganun. Kaya hindi umaasenso ang natin, ang bansa natin. Dahil sa ganung uri ng pag-iisip. Diba? Diba sinabi ko na nga sa inyo, ang programa natin ito, ang bossing natin dito, hindi si PBBM, hindi kung sino man. No? Ang bossing ko dito, kayo mismo, yung mga nanonood ngayon, kayo ang bossing ko. Kayo ang mga boss ko, kayo ang mga pinaglilingkuran ko. Kaya ako lang pinaglalaban dito si PBBM dahil wala akong nakikitang mali sa kanya. At kailangan niya ng tagapagsalita para mamulat yung taong bayan kung ano yung uri ng mga paninira na ibinabato sa kanya na wala namang katotohanan. Diba? So, kung tinitira ko man si Romualdez dito, bago tayo dumako sa ating sentro ng ating pag-uusapan ngayon dito kay Anjo Iliana, alam nyo kung ba't ko sinisisi si Martin Romualdez? Ganito, simple lang. Kung talagang may malasakit si Martin Romualdez sa taong bayan, ang trabaho nila magbantay sa kaban ng taong bayan, hindi lang basta congressman. Ang trabaho niya mismo, ang pangunahing trabaho ni Martin Romualdez, bantayan yung mga mas mabababa sa kanyang ranggo. Kagaya ni Miss Saldico. Diba? Na siyang may hawak na appropriation ba yun? Committee. Katungkulan niya, nabantayan si Ko. Katungkulan niya, nabantayan yung iba pang mga mga mayroong hinahawakan na committee. Diba? Bantayan niya yung mga chairman dyan kung talaga bang ginaganap nila, ginagawa nila yung tungkulin nila sa posisyon na yan. Diba? Ngayon, kung may malasakit talaga siya at mahal niyang mga Pilipino, sa unang round pa lang na si Saldico ay gumagawa na ng hindi maganda, dapat doon pa lang pinutol niya na. Eto kung mahal niya si PBBM, kung may malasakit siya kay PBBM, dapat yung unang round pa lang na gumagawa na ng katiwalian si Saldico. Ito sana maintindihan ninyo.
nasasaktan ako eh. Ang una dapat na magkaroon ng malasakit kay PBBM, si Martin Romualdez, dahil pinsang buo niya to eh. Pinsang buo niya ang ating mahal na Pangulo. Diba? Parang ang labas ngayon, hinayaan niya na gawin ni Saldico yun para pagdating ng panahon, para silang nagsabwatan na, sige, habang hindi alam nung pinsang ko, gawin natin to para pagka sa kanya natin isisi. O edi ang dating nun, parang walang kaalam-alam yung Pangulo natin na mismo yung mga congressman, pinsan niya, ang tatraidor sa kanya sa bandang huli, ang magbibenta sa kanya bandang huli. Diba? Sa isip-isip ko mas mabuti pa yung mga ahas dun sa sa gubat Bagamat makamandag, pero hindi ka basta-basta tutuklawin, basta wag mo lang saktan. Sabihin, hindi traidor yung mga ahas dun sa gubat. Yung ahas dyan sa kongreso talagang mas malala, mas matindi kaysa sa ahas gubat. Diba? Kaya ako nasasaktan, kaya ako tinitira si Romualdez. Alam niyo naman yan, di ba? Kung gaano ko minahal, gaano ko pinagtanggol si Romualdez noon. Nung hindi pa lumalabas yung katiwalian ni Saldico. Nung hindi ko pa nakikita yung dami ng katiwalian ni Saldico. Si Martin Romualdez may pananagutan dyan. Anong ginagawa niya para hindi niya malaman yung galawan ni Saldico? Diba? Imposible naman na hindi niya alam na bili ng private plane si Saldico. Posible na hindi niya alam bili ng helicopter si Saldico. Malaking kalokohan yun. Hindi niya alam na nagpagawa si Saldico ng bahay sa Pasig City para maging bangko sentral lang ng mga ninakaw ni Ko. Posibleng hindi niya alam yun. Yung alam nyo, yung tunay na magkaibigan magkakampi, magkadugtong bituka yan. Kaya lahat ng galawan ng kaibigan niya, pag nagkwento pa nga yan, pag talagang sanggandikit kayo pati personal na buhay niyan, pati yung pinakasikreto niyan, alam na alam mo alam ng mga tao dikit bituka tong dalawa Kaya posible na hindi alam ni Martin Romualdez. Diba? Naalala nyo noon, tinatawag ko pang minamahal na House Speaker Martin Romualdez sa tindi ng aking pagrespeto at paghanga. Ngayon, ang nangyayari, ito gusto ko lang sabihin sa inyo. Naalala nyo yung pumunta si Martin Romualdez before siya bumaba sa pwesto niya, pumunta siya sa Malacanang. Diba? Nung pumunta siya sa Malacanang, pagkatapos nun, dun pa lang siya nag-decide na bumaba na sa pwesto. Alam nyo kung bakit? Kung tama yung impormasyon na ibinato sa atin, nung pumunta si Martin Romualdez doon kay PBBM, nakatikim yan si Martin Romualdez ng salita mula kay PBBM. Sinisisi niya si Romualdez. Pinsang kita. Pinagkanulo mo ako. Hinayaan mo na masira ako dahil lang sa kaibigan mo. Parang lumalabas, mas mahal mo pa si Saldico kaysa sa akin. Kaya dahil doon, hindi na nagdalawang isip si Martin Romualdez, pero dahil mahal pa rin ang ating mahal na Pangulo, itong congressman na to, na walang puso, hindi siya hiniya sa harap ng madlang people ng ating mahal na Pangulo. Dahil nasa kanya pa rin yung ugaling makatao, makadiyos, mahinhin. Pero sa totoo lang, gustong suntokin ni PBBM si Martin Romualdez noong mga panahon na nandoon, nag-uusap sila sa Malacanang. Dahil sa tindi ng galit, di ba? Ni PBBM. Pero nananatili siya na professional. Hindi nyo alam yun kasi ang alam nyo lang, yung nandoon lang sa nakikita ninyo. Pero tayo po'y binabatuhan kasi dito paminsan-minsan ng isa sa nandiyan sa Malacanang, hindi natin pwedeng sabihin kung sino. Alang-alang na rin sa kanyang kaligtasan. Kaya
Sa totoo lang, huwag kayong magagalit. Ang may responsibilidad sa pagtuturo, pagko-correct kay Saldico, unang-una, si Martin Romualdez. Pero bakit hinayaan niya? Nasa loob ng 3 taon, mamayagpag si Saldico, makapagnakaw si Saldico ng bilyong-bilyon. Diba? Oh, ang nakakahiya pa niyan, yung inaasahan mismo ng ating mahal na Pangulo at pinaniniwalaan niya na magiging kaisa niya, kasama niya sa magandang hangarin, sa magandang serbisyo, yung pala yung mas matindi ang ginawa na panluloko sa taong bayan. Hindi natin pwedeng sabihin sinisiraan lang. Ipagpalagay na nga natin na hindi si Martin Romualdez ang gumawa, si Saldico lang. Pero obligasyon niya si Saldico eh. Wala yang iniwan sa anak at ina o magulang. Kapag ang anak mo gumawa ng masama at ikaw magulang nakatingin ka lang, nakikinig ka lang, nakangiti ka lang, ano sa tingin mo ang sasabihin ng tao sa iyo? Mabuting ina, mabuting ama, mabuting magulang? Yan ba? No. Ang tawag sa iyo ay responsableng magulang ka. Wala kang kwentang magulang. Hindi ka marunong magturo sa anak mo sa tama at mali. Yan ang ibig sabihin ko. Kaya ako sinasabi na isa si Martin Romualdez sa dapat panagutin. Dahil inispoiled niya yung kaibigan niya, mas pinili niyang i-spoil yung kaibigan niya kesa masira yung pinsan niya. Nakuha niyo yung punto ko? Kung hindi kayang ipagtanggol ni Martin Romualdez si PBBM at paglaban ang kanyang pinsan, ako ang makikipaglaban para kay PBBM. Magalit na kayo kung magagalit kayo. Sorry. Kailangan kong panindigan ang tama. Sorry po. Okay, dumako tayo kay Anjo Iliana. Ito mensahe ko kay Anjo Iliana. Alam mo, Anjo Iliana, nabasa ko yung mga komento mo eh. Hindi ko lang maintindihan kung anong napasok sa utak mo at ano ang plano mo. Wala ka bang naipon, Anjo Iliana, nung artista ka pa? O nung kumikita ka pa sa Itbulaga? Kasi balita ko, simula nang ikaw ay nawala na sa Itbulaga at naubos ang pera mo, palagi nang mainit ang ulo mo. Dahil sa dami ng utang mo sa mga kapwa mo artista. Ngayon, yung mga paninira mo kay Tito Soto, yung panawagan mo na ibigay na ng aming mahal na Pangulo yung posisyon niya kay Sara Duterte, o ibigay na yung 3 taong natitira ng aming mahal na Pangulo kay Sara Duterte, nag-iisip ka ba? Anong nalagay sa kikukote mo, Anjo Iliana? Alam mo, may nabalitaan kasi ako sa iyo, Anjo Iliana. Nung ikaw ay artista pat kumikita ng malaking pera, para ka daw para ka kung sino, para kang isang Hapon na tagapagmana ni Yamashita, na one time, big time. Pag na may nakikitang babae, ayun, gusto mong igarahe. Pag gumastos ka, akala mo, ikaw ang may-ari ng Bangko Sentral. Malakas kang gumastos. Na para bagang hindi mo kailangan problemahin ang susunod na araw dahil meron ka namang pagawaan ng pera. Ganon ang buhay mo. Inabuso mo, hindi mo inayos yung pagiging hindi mo inilagay sa tama yung mga kinita mo nung artista ka o yung kinikita mo maging doon sa Itbulaga. Ngayon, alam niyo mga kababayan, sa nakikita ko dito kay Anjo Iliana, kaya nagkakaganito ito, malamang ang kinukuhanan niya ng basihan para siya ay makapasok sa politika kasi alam naman natin
na ang mga artista, yung mga sikat na artista noon, ang tanging tawiran nila, no, para muling makahawak ng malalaking pera ay sumabak sa politika. Naalala niyo si Robin Padilla? Bago siya sumabak sa politika, kumampi siya dito sa mga Duterte. Nanira kay Senador Antonio Trillanes, nanira doon sa mga at kung ano-ano pang mga paninira ang ginawa niya. So, ibig sabihin, nagpasiklab, nagpapansin, sumuporta sa mga Duterte. So, para sa akin, hindi malayo na ang ginagawa ngayon nito ni Anjo Iliana ay kaparehong-pareho sa naging pamamaraan nito ni Robin Padilla nung panahon na siya ay nagtatangka pa lang na pumasok sa politika. Ngayon, iniisip siguro ni Anjo Iliana na kapag siya ay ng batikos, nanira kay Tito Soto, no? Maging sa ating mahal na Pangulo, chance na yan. O chance niya na, yan ang starting na mapapansin siya, makikita siya ng mga supporters ng mga Duterte, yung mga DDS na tanga. Nakukuha ninyo? So para sa akin, sa base sa pag-aanalisa ko, maaaring itong ginagawa ni Anjo Iliana isang strategy, katulad ng strategy na ginawa muna ni Robin Padilla bago siya sumabak sa politika. Siguro, dahil wala na siyang pera, iniisip niya na ito lang ang tanging paraan at magagawa niya para muling makahawak ng malalaking pera gamit yung kanyang pagsisipsip o paninira sa iba. Yan ang nakikita ko. Pero isa lang sasabihin ko sa iyo, Anjo Iliana. Yung pagmumukha mong yan, hindi bagay sa politika. Bakit? Kitang-kita na mukha kang kwarta at hindi ka mapagkakatiwalaan at may ebidensya ko. Kadalasan kasi sa mga tao malalaki ang panga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Ngayon, kung hirap ka sa buhay, wala ka ng pera, baka naman pwedeng dumiskarte ka na lang nang wala kang inaargabyado na iba. Kasi sa totoo lang, sa ginagawa mong yan, baka magsisi ka. Kasi, ang balita ko, halos lahat ng mga naninira ngayon sa aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mukhang tinuturuan na ng leksyon para hindi pa marisan ng iba. Baka gusto mong matulad sa kanila. Kaya habang may panahon pa, magsisi ka na, magbago ka na. At wag mong isipin na yung diskarte ni Robin Padilla, yung pamamaraan ni Robin Padilla ay mangyayari sa'yo. Hindi yun mangyayari. Bakit? Mulat na ang mga Pilipino sa estilo ng mga artista. Alam na namin kung ano ang strategy nila para makahawak ng milyon-milyon, bilyon-bilyon sa pamamagitan ng kanilang mga diskarteng pang-artista. Mulat na kami dyan. Kaya kung humahabol ka, wag na. Dahil nililinis na ng administrasyong ito ang lahat ng mga maduduming diskarte, lahat ng masasamang gawa. Baka mapabilang ka lang sa mga ikukulong na mga opisyal o mga involved sa ghost project. At baka mamaya maibilang ka lang na maikulong doon sa bagong gawa na kulungan ng BJMP. Kaya, ang suggest ko lang sa'yo, Anjo Iliana, gamitin mo yung utak mo, wag yung panga. Ha? At wag yung ngabil mo at malaki mong mata. Gamitin mo yung kamay mo, magtrabaho ka. Si Jimmy Santos nga mas matagal pa sa'yo sa Itbulaga Nakita nyo si Jimmy Santos? Wala pinipiling trabaho yun. Diba? Napagkamalan yung hirap na sa buhay, pero hindi pala.
talagang sadyang masipag lang siya. Itong si Anjo Iliana, dahil lumaking nag-aakalang sikat lagi, ayun, gusto niya magkapera, nalalaway lang ang puhunan. Diba? So, kung sa bagay, may nalaman naman ako na mensahe mula kay Tito Soto. Alam niyo, napakabait po ng ating senador na to. Ako'y hangang-hanga dito sa ating butihing senador, Tito Soto. Hindi niya na pinatulan eh. Kasi kung papatulan nila ito, ano bang laban nito? Ano bang laban ni Anjo Iliana? Yung mismo ang poon niya na pinaglalaban niya eh. Halos masok ka na sa kaba. Halos mautot na, matain na sa kaba. Ano kaya ang itsura nito ni Anjo Iliana kapag pinatulan to? Baka hindi na maitsura yung panga nito. Baka magmukhang ewan ito, di ba? So, sa mga kababayan natin na gusto magpagamit at ganito yung uri ng pamamaraan para lamang makapasok sa politika, lalong-lalo na sa mga artista, tama na, laos na yung estilo na yan. Masyado ng sunog, masyado ng halata, di ba? Kaya humanap na lang kayo ng ibang estilo, baka sakaling di namin mahalata at maaring kumita at maaring makalusot kayo sa bago ninyong pakulo. Diba? So, sa'yo Anjo Iliana, hindi pa kita masyadong tinitira. Yan ay pasiuna pa lamang ng aking pagsasalita tungkol sa mga katarantaduhan mo. Huwag mong hintayin na lamutaking kita ng mura. Dahil iba ako pag nagalit sa mga tarantadong walang kwenta katulad mo. Pag nagalit ako, baka magmula sa kanununuan mo, murahin ko. Kaya magbago ka na. So sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa ating mga kapwa ka-BBM, ipanalangin po natin palagi ang ating mahal na Pangulo. Kailangan po niya ng panalangin, lalong-lalo na sa mga panahong ito. Dahil alam natin na lahat na nangyayari ngayon ay talagang sa kanya ibinabato. Kaya nga, alam naman natin na ang ating Pangulo ay matibay, professional, mabait, makadiyos, makatao, pero kailangan pa rin niya ng panalangin. Yan ang magagawa nating mga Pilipino at higit na magagawa nating mga Pilipino para lalong lumakas at gabayan ng Diyos yung butihin nating Pangulo. Okay, nakalimutan ko, salamat po pala sa mga kababayan natin na nagbibigay po ng tulong, suporta. Kung hindi po dahil sa inyong suporta, baka po wala akong naipili na pa ako kanina dahil talagang nagbaklasan yung ano. So salamat na lang at kanina po may nabili na po akong yero na 3 piraso, awat tulong naman ng Diyos. So kulang na lang ako ng 5 yero na lang. So itong tinatayuan ko ngayon, ito yung nilagyan ko ng 3 yero, kaya medyo okay tayo, no? So pagkatapos ko nito, magpapanday na naman ako, no? So siguro bahala na kung ano yung abutin sa ano natin. May awa din ng Diyos, naniniwala ako, no? At sa mga kasama natin, kaisa natin, maraming salamat po sa inyong lahat. So muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.